natatanging motto po ng SCAN International na "Saving lives is our priority" ay hindi lang naman po para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, maging sa mga, hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo na nasalanta ng mga kalamidad, ay handa rin po kaming tumulong. Naiisip ko po na boluntaryo po nilang ginagawa yung pagtulong sa kaanib sa Iglesia ni Cristo at buhay po nila yung kanilang ipinupuhunan para isagawa po yung gawain na gano'n po. Nung panahon na yon, ako po ay nasa mabigat na suliranin at sa problema, parang yung mga binabasang talata po sa Biblia, parang inilaan po para sa akin. Matagal ko 'tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa pakikinig sa natatanging istorya ng ating kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para kilalanin po ang ating makakasama ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Ako po si kapatid na Milbert Alan Demilio mula po sa lokal ng Panginay, dito po sa distrito ng Bulacan South. Ating kilalanin si kapatid na Milbert, dating na-rescue at tinulungan ng SCAN International ng Iglesia ni Cristo, na ngayon ay isa pa sa mga emergency first response trainer ng samahan. At alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Milbert Alan Demilio mula po sa lokal ng Panginay, Distrito Eklesyastiko ng Bulacan South. Magandang araw po kapatid na Milbert. Magandang araw po kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Maayos naman po at ay nasa mabuting kalagayan din po. Ay nakakatuwa po na sa napakinggan at napanood po natin na pagpapakilala ukol sa inyo. Sa ngayon bilang isa sa mga miyembro ng SCAN International, hindi lang kayo nakapaglilingkod sa ating Panginoong Diyos, kundi nakatutulong din po kayo sa mga kapwa natin, sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Opo, dahil po ang natatanging motto po ng SCAN International na "Saving lives is our priority" ay hindi lang naman po para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, maging sa mga hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo na nasalanta ng mga kalamidad, ay handa rin po kaming tumulong at yun po ang adhikain ng samahang pong SCAN. Apo, yung samahang SCAN o Society of Communicators and Networkers International, tungkol saan ba ito, kapatid na Milbert? Bakit po may ganitong samahan sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ito pong SCAN International ay binuo po mismo ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, sa layunin po na makatulong sa mga kapatid sa iglesia or hindi, at sa mga kasanayan po kagaya po ng paggamit ng radyo, sa mga kasanayan po sa pagbibigay ng paunang lunas, yun nga po, pagtulong po sa panahon po ng kalamidad. Napakalaking bagay po na may samahang katulad niya na nakahanda pong magmalasakit sa ating mga kababayan, nakahanda pong magmalasakit sa ating kapwa-tao. At ito kapatid na Milbert, kaya nga international, ay pambuong mundo ito Opo. na samahan. Kapatid na Milbert, nabanggit din doon sa pagpapakilala sa inyo na kayo nga ay isa doon sa tinatawag na emergency first responder. Opo. No po, ano naman po ang ukol sa bagay na yon? Ang emergency first responder po na sangay po ng SCAN International, yun po yung mga kapatid po natin na trained sa pagbibigay ng paunang lunas, sa pagtulong sa mga panahon ng kalamidad. For example po yung sa mga pagbaha, yung proper rescue, at sa mga bagay pa po na may kaukulan po sa pagbibigay ng paunang lunas at sa mga pagtulong po sa panahon ng kalamidad. Papaano po maging SCAN member? Unang-una, siyempre po, kailangan po ay kaanib po tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para po tayo makapasok sa samahang SCAN, kailangan po ay nakapag-training po tayo sa EFR or nakapasa po sa
NTC licensure examination po. Kayo ay hindi ipinanganak na Iglesia ni Cristo o Opo. ano po ang kinagis ninyong relihiyon? Katoliko po. Isa po akong, Katoliko at dati rin po akong sakristan sa may simbahan na malapit po sa amin. Naglilingkod po ako sa simbahan sa pagtulong po sa mga pari na nagsasagawa ng pagmimisa. Kami po yung may hawak ng mga ostya na ginagamit po noon na kailangan iabot po dun sa sa pari na nangangasiwa po ng misa. Lagi po kayong nasa simbahan. Opo, dahil member din po ako ng youth council po nung aming, parokya. Sa makatwid, lumaki po kayo na masiglang kaanib o miyembro ng Iglesia Katolika. Opo, totoo po. Meron na po ba kayong ideya ukol sa Iglesia ni Cristo? Meron po ba kayong impresyon? Ano po ang pumapasok sa isip ninyo pag naririnig ninyo ang Iglesia ni Cristo? Nung panahon po na yun, pag naririnig ko po ang Iglesia ni Cristo, ang pagkakaalam ko po doon, yun po ay tinatag lamang ng kapatid na Felix Manalo. Kumbaga po, ang unang nasa isip ko nga po noon, ang Iglesia po ay parang kulto, ganun po ang aking pagkakaunawa ng mga panahon na yun. Sapilitan yung kanilang paghahandog, obligado na maghandog po sila pagpapasok sa kapilya. Kaya yung mga kaibigan ko po noon, nung high school na kaanib sa iglesia, tinatanong ko bakit may bayad yung pagsamba sa inyo. Nung kayo ay kaanib na po sa Iglesia ni Cristo, ano po ang napatunayan ninyo? Una po, yung ukol sa binabanggit ninyo na akala ninyo ito ay itinatag lamang ng kapatid na Felix Manalo. Nung ako po ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo, doon ko po napatunayan na hindi po ang kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng iglesia, kundi ang Panginoong Hesukristo po mismo. Totoo po Opo. yun. Ang Iglesia ni Cristo po ay itinatag ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng mga katuparan ng mga paunang pahayag ng ating Panginoong Diyos o hula na nakasulat sa Biblia. At ang ukol po sa bagay na yan ay pinag-aaralan po ng mga umaanib sa Iglesia ni Cristo. Yung nabanggit po ninyo na ito ay kulto, sapilitan, yung pag-aabuloy, paghahandog, may bayad ang pagsamba. Ano naman ang napatunayan ninyo lalo nung kayo'y nakakapag-observe na po sa Iglesia ni Cristo? Doon ko po napatunayan na lahat po ng pinatutupad sa loob ng iglesia ay nakasalig po sa Biblia. Lahat po ng iniutos po ng Diyos, yun po yung sinusunod po nila. Kaya doon ko po unti-unting napatunayan na hindi tama yung aking sapanta tungkol sa Iglesia ni Cristo. Paano kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Nung panahon po ng Ondoy, may kailangan po akong puntahan. Doon po ako nagkaroon ng unang kabatiran po sa Iglesia ni Cristo. Dahil yung mga tumulong po sa akin, yung mga scan members po na nagre-rescue, doon ko po nalaman na sila po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sino po yung pupuntahan ninyo nung panahon na yun? Meron po akong kailangang puntahan noon na mahal sa buhay na nag-aalala po ako sa kanila dahil nga po tumataas na po yung tubig. Dahil yung lugar din po nila ay malapit po noon sa irigasyon or sa ilog. Kaya hindi po ako pumayag na hindi po ako makapunta sa lugar nila. Nagkataon po na nandun yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, yung scan members na nagsasagawa po ng rescue at isinakay po nila ako dun sa kanilang bangka. After po nun, medyo nagkaroon na po ako ng ideya sa Iglesia ni Cristo dahil dati po pag inaanyayahan po nila ako sa mga pamamahayag, tuwiran po akong tumatanggi. Mula po dun sa ginawang kabutihan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo na nga ng mga scan member, hindi po kasi biro yung pagdaraanan ninyo nun dahil nga kalamidad ito at talagang nasa panganib po. Hindi lang ang buhay ninyo, kundi maging yung mga kapatid nating scan member noon. Ano pong damdamin ninyo na may mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na handang magbuwis ng buhay, magsakripisyo para makatulong sa kapwa? Doon po ako humanga sa Iglesia ni Cristo at sa Samahang Scan. Kaya po nung panahon po na yun na tinulungan po nila ako na makatawid sa kanila habang kami po ay nasa paglalakbay, naiisip ko po na voluntaryo po nilang ginagawa yung pagtulong sa kaanib sa Iglesia ni Cristo at hindi. At buhay po nila yung kanilang ipinupuhunan para isagawa po yung gawain na ganun po. Nung panahon po ba na yun, meron na kayong isipan na aanib ako sa Iglesia ni Cristo o gusto kong maging scan member? May gano'n na po ang pumapasok sa inyo o wala pa? Doon ko po naisip na
paano po kaya maging miyembro ng SCAN International, yung nga po yung rescue team po nila. Dahil nga po sa ginawa nilang pagtulong sa akin noon. Dun ko rin po nalaman na kailangan muna maging kaanib sa Iglesia ni Cristo bago maging SCAN member. Dun na po unti-unti na nagkaroon na natatawagan na po ako ng pansin na bakit hindi ko po subukan na umanib sa Iglesia ni Cristo or magsuri sa kanilang ginagawang mga pagsamba. Subalit nga po nung mga panahon po na yon ay hindi pa po gano'n kabukas yung isipan ko po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang sa dumating po yung panahon na ako po'y nasa ibang bansa at nagkaroon po ako ng malaking problema dito sa Pilipinas at nagkaroon din po ako ng tinatawag na anxiety. Nagpagala-gala po ako no'n sa Filipino market hanggang sa nakita ko po yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nag-aanyaya po sa isasagawa po nilang pamamahayag. Nung panahon po na yon, dahil nga po wala naman akong gagawin, nagpa-unlock po ako. At yun po yung kauna-unahang beses na nakinig po ako doon sa aral po na isinagawa sa pamamahayag po. Kumusta po yung pakikinig ninyo? Yun po ang tuluyang nagbukas po ng isipan ko na umanib sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Dahil nga po nung panahon na yon, ako po ay nasa mabigat na suliranin sa problema. Parang yung mga binabasang talata po sa Biblia, parang inilaan po para sa akin. Parang personal po akong inanyayahan sa mga binabasa po. Dahil nga po, bago po ako maging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ako po ay nasa paggawa ng mga hindi kanais-nais na paggawa, bisyo, barkada, nasasangkot po sa mga gulo, at sa kung ano-ano pa pong kalayawan na hindi pala dapat po ginagawa. Pagkatapos pong manalangin nung nakatalaga po doon sa pamamahayag na yun na po, nagdesisyon na po ako. Nagsabi po ako doon sa mga tao roon na paano ako mapapasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nga lang po, nung panahon po na yon ay malapit na rin po akong umuwi ng Pilipinas. Kaya nung pagdating ko po sa Pilipinas, gaya po nung bilin sa akin nung mga nasa ibang bansa po na humanap po ako ng pinakamalapit na kapilya at magtanong po kung paano po ako aanib sa loob ng iglesia. Nung nakauwi po ako sa Pilipinas noon, hinarap ko muna po yung aking problema. Medyo nakalimot pa po ako nung mga panahon na yon. Subalit nung hinarap ko na po yung problema ko na yon, doon ko po naisip na pumunta sa kapilya na malapit po sa amin. Pero bago po ako pumunta doon sa kapilya, may nakausap na po ako na kaibigan ko po nakaanib sa Iglesia ni Cristo at nagpatulong po ako sa kanya. After po nun, nagtuloy-tuloy na po ako sa pakikinig sa mga aral sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Nagtuloy-tuloy po ako sa pagsamba hanggang sa umabot na po ako sa banal na bautismo. Kapatid na Milbert, ano po yung isa sa aral ng ating Panginoong Diyos na talagang nakatawag ng pansin sa inyo? Bakit kayo nagpasya na umanib sa Iglesia ni Cristo? Yung aral po na pag-aanyaya po ng Diyos na kahit gaano kapula yung kasalanan po na aking nagawa, ay magiging puti po na parang niebe. Yun po yung aral na pumukaw sa akin na iwan ang pagkakasala, iwanan yung mga masasamang bagay na ginawa ko noon at tuluyang maglingkod po sa Diyos para mapatawad po ako doon sa mga kasalanan po na nagawa ko dati. Kaya yung pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo, malaking biyaya po mula sa ating Panginoong Diyos. Batay po sa nakasulat sa Biblia, ang totoo po, kapatid na Milbert, kahit gaano po kasama, kahit Opo. gaano po kalaki yung kasalanan, nakahandang magpatawad ang ating Panginoong Diyos, nakahandang linisin sa lahat ng karumihan. Opo. Ano po ang nasabi ninyo sa panalangin nung kayo ay babautismo kanina? Nung araw po na ako po ay nabautismuhan, after ko pong magbihis noon, bumalik po ako sa loob ng kapilya, nanalangin po ako. Nagpasalamat po ako ng husto sa Panginoong Diyos na sa kagaya ko po noon na gumagawa ng kung ano-anong pagkakasala, binigay niya pa rin po ako ng pagkakataon, pinatawad niya po ako sa aking mga kasalanan, at napaanib po ako sa Iglesia po ni Cristo. Nabanggit po ninyo kanina na isa sa ninanais din ninyong mangyari sana sa buhay ninyo maging SCAN member kayo, na kayo makasama rin doon sa ginagawang pagtulong sa kapwa
ng mga kapatid natin Opo. na SCAN members. Nung kayo ay mabigyan ng pagkakataon para mapabilang sa SCAN International, ano pong pakiramdam? Anong damdamin ang nasa sa inyo ng mga panahon na yun? Nung araw po na ako po ay nabautismuhan, pagbalik po namin sa lokal nun, pinuntahan ko po yung ministro na nakatalaga po sa aming lokal nun. Tinanong ko po kaagad kung paano po ako magiging kaanib sa SCAN. Binanggit niya po sa akin yung mga tuntunin bago po ako para ako po yung maging kaanib. Yun po yung sinunod ko po. Kaya nung 2015 po, nanatili po akong associate ng SCAN po nun. Nag-oobserba po ako sa mga bagay na ginagawa nila. Hanggang sa dumating na po yung pagkakataon na nakagraduate po ako sa EFR training course at naging regular na po akong kaanib sa SCAN International. Kumusta po ngayon na kayo hindi lang regular, kundi isa pa sa mga kumbaga tumutulong din, nagte-training rin sa mga kapatid natin na SCAN members? Hindi ko po inaakala na mula po noon na ako'y nakakita lamang ng SCAN na tumutulong at isa po sa natulungan nila, hindi ko po lubos maisip na ngayon po, isa na po ako sa mga tumutulong sa mga tao sa pamamagitan po ng kaalaman na ipinagkaloob po sa amin sa loob po ng SCAN International at nagkaroon din po ako ng bahagi sa pagtuturo po sa mga kasamang SCAN sa paunang lunas, sa tamang pag-rescue po, sa paggamit po ng radyo. Malaking bagay po yun at sobrang yun po ang nagbigay ng kaligayahan po sa akin. Lubos ko pong ipinagpapasalamat din sa ating Panginoong Diyos na ibinigay niya po sa akin yung gampanan na tungkulin po na yun. Maraming salamat po kapatid na Milbert. Meron pa po tayong ilang pag-uusapan pero bibitinin lang po natin sandali. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Narito ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Sa Job 11:14 hanggang 18 ay ganito ang isinasaad. At iyong iwaksina ang lahat ng kasalanan. Sambahayan mo'y linisin sa lahat ng kasamaan. Pagkatapos, harapin mo ang buong daigdig. May bagong pag-asa na at wala niligalig. Sa gayon, balisa mo ay malilimutan at masasabi mong iyao'y pangarap lamang. Liliwanag ang buhay mo, magniningning na di hamak. Ang buhay mo na nagdilim ay pamuling liliwanag. Ikaw ay mapapanatag at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos, mawawala ang balisa. Sumainyo ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Milbert Demilio mula po sa lokal ng Panginay, Distrito Eclesiastico ng Bulacan South. Kapatid na Milbert, bago po tayo magpatuloy pa, samantalahin po natin ang pagkakataon. Baka meron kayong gustong batiin. Sige po, batiin po muna ninyo. Go ahead po. Binabati ko po ang aking pamilya, aking mga magulang at aking pong mga kapatid. Gayun din po ang aking asawa, si Mirasol Demilio. Ang amin pong destinado sa lokal, kapatid na Joel Yamat. Ang isa pong ministro na katuwang po sa aming distrito, ang kapatid na Leo Lazaro. Gayun din po ang aming tagapangasiwa, ang kapatid na Eufrasio E. Castillo Jr. po. Binabati ko rin po ang aking mga kamay tungkulin sa distrito, ang aking pong mga kasamahan sa loob po ng SCAN International, Bulacan South Chapter. Malugod ko po kayong binabati mga kapatid. Maraming salamat po kapatid na Milbert. At pagbati po sa lahat ng mga nakikinig at nakasubaybay sa programang ito, saan mang panig ng daigdig kayo naroroon. Maraming salamat po sa laging pagsubaybay at pagsuporta. Nababasa po namin ang inyong mga comments po sa ating YouTube channel. At gayon din po, binabati ko na rin po ang kapatid na Jason Eugenio mula po sa lokal ng Upper Bicutan, Distrito Eclesiastico ng Makati. At ang kapatid na Ed at Melody Ponce po mula din naman dyan sa lokal ng Panginay, Distrito Eclesiastico ng Bulacan South. Pagbati na rin po sa lahat ng mga may tungkulin at kapatid sa buong mundo. Kapatid na Milbert,
papaano po nabago ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na tinanggap ninyo sa loob ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Unang-una po, nawala po sa akin yung mga bisyo, nawala po sa akin yung kalayawan. Natuon na lang po ang aking sarili sa pagtupad po ng aking tungkulin sa paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Malaki po ang binago nito sa buhay ko dahil una, naging malapit na po ako sa aking pamilya, sa aking mga magulang at sa mga kapatid ko po. Hindi po kagaya noon na ako po ay sinasabi pong pasaway na bata. Kaya hindi po kami halos magkasundo ng mga magulang ko po noon. Kaya lubos po ang aking pagpapasalamat. Gayon din po ang aking mga magulang. Hindi na rin po nila ako hinadlangan sa pag-anib ko po sa Iglesia ni Cristo dahil nakita po nila yung totoong pagbabago po sa buhay ko po noon. Alam nyo kapatid na Milbert, sa lahat naman po ng mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo at kapansin-pansin din po, kayo bilang SCAN International member, yung mga kapatid po nating SCAN, nakikita rin po namin yung sakripisyo ninyo sa pagtupad. Yung maagang pagtungo sa mga gusaling sambahan para po tumupad sa panahon ng pagsamba, matiyak yung kaayusan, kaligtasan din ng mga kapatid nating sasamba. Kapag may mga aktibidad, saan mang dako yan, malalaking aktibidad, nandiyan kayo, umulan, umaraw, meron pang mga pagkakataon na may mga kalamidad, kayo din ang unang-unang rumiresponde. Nagre-rescue, tumutulong sa mga kapatid po natin sa iglesia at kahit hindi kapatid, hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ipinagmamalasakit po ninyo. At yan naman ay pagmamalasakit syempre ng ating tagapamahalang pangkalatan ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at kahit sa mga kapwa natin tao. Bakit ganun na lang yung pagsisikap ninyo? Bakit parang hindi kayo napapagod? Bakit po masayang-masaya po ninyong tinutupad yung tungkulin ninyo? Una po, yung tungkulin po kasi na tinanggap namin, hindi po siya galing sa tao. Galing po siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya malugod at masayang tinutupad po namin yung aming pananagutan. Yung pagod, hindi po namin alam, hindi po namin maipaliwanag kung bakit hindi po namin nararamdaman sa tuwing nasa oras po kami ng aming mga pagtupad. Ang nasa isip lamang po namin, masaya kami na nakatutulong sa mga tao, kapatid man po o hindi, nakatutugon po sa panawagan po ng pamamahala. Yun po yung nagbibigay po sa amin ng kalakasan. Kaya sa tuwing araw po at oras ng aming mga pagtupad, sa mga pagsamba man po o sa malalaking aktibidad, talagang yung pagod nakakalimutan po ng aming mga katawan. Kaya po, abutin man po ng magdamag, abutin man po ng ulan, araw, nananatili po kami sa pagtupad po ng aming pananagutan. Hindi ho kaya wala kayong pinagdaraan ng problema? Baka marami sa mga kapatid nating SCAN hindi kamukha ng iba, di ba? Dumadaan sa iba't ibang mabibigat na pagsubok, may mga problema. Baka naman po magaan din ng pagdadala ng buhay, kaya ganun nyo rin nadadala yung inyong mga tungkulin, kapatid na Milbert. Hindi po. Lahat po halos ng mga kasamahan namin, nakukwento po nila habang nasa oras kami ng mga pagtupad na may iba't ibang suliranin din po. Kagaya ko po, may suliranin din po ako sa buhay, pero pag po kasi nasa pagtupad po kami, alam po namin na biyaya po ang ipagkakaloob po sa amin ng Panginoong Diyos. Kaya mas ipinagpapauna po namin ang pagtupad kaysa po dun sa problema po na nainiwan po namin. At yan po ang malimit din natin marinig, lalo na sa panahon ng mga pagsamba. Kapag nagtuturo din po ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, yung problema po, yung bigat ng pagdadala ng buhay, hindi na po mawawala yan lalo't nandito pa po tayo sa daigdig at Opo. talagang lalala pa po, titindi pa, gaya nga ng nakikita nating nangyayari, nagaganap po dito sa mundong ating ginagalawan. Subalit, kaya po tayo nananatiling matatag, lalo na nga sa panig ng mga may tungkulin, kahit po kayo na SCAN members, dahil nararamdaman po natin yung pagsama, Opo. yung paggabay, yung pagtulong ng ating Panginoong Diyos. Totoo po yung nabanggit ninyo, no? Sa bawat pagtupad po natin ng tungkulin, nawawala yung pagod, Opo. nawawala yung alalahanin, nagiging malakas
yung ating mga loob dahil alam natin hindi po tayo pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. At may mga pagkakataon pa nga po, kapatid na Milbert, maring iniwan natin sandali yung problema sa tahanan o kaya inuna natin yung pagtupad ng tungkulin. Minsan, hindi pa tapos yung pagtupad natin, nababalitaan na lang natin, may solusyon na pala Opo. Totoo po. doon sa problema. Minsan, pag uwi natin sa bahay, tapos na pala kung ano man yung pinagdaraanan natin. At alam po natin na hindi yun dahil sa kung ano magagawa natin, Opo. kundi kung ano po yung magagawa ng Panginoong Diyos para sa ating buhay. Kapatid na Milbert, samantalahin na po natin ang pagkakataon. Kanina, binati po ninyo, mga mahal ninyo sa buhay, mga kamay tungkulin. Baka meron din kayong gusto sabihin. Muna sa mga kapwa po ninyo SCAN member na, yun nga, nabanggit po natin kanina, umulan, umaraw, di ba? May problema o wala. Nandyan, nakahandang tumupad ng tungkulin. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyong mga kasamahan? Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa mga kasamahan ko po sa SCAN International sa Bulacan South Chapter na sa lahat po ng uri ng pagtupad po natin, hindi nyo po kami iniiwan. Lagi po tayo magkakasama at masayang tumutupad. Abutan man po tayo ng ulan at araw, mapuyat man po sa pagtupad natin, masasaya po nating tinutupad yung ating pananagutan. Kaya galak na galak po ako na kayo po ay aking nakasama at muli po, sana po patuloy po tayo sa kasiglahan ng paglilingkod po at sa pagtupad po ng ating pananagutan. At lingid po sa kaalaman ng marami, lalo na ng mga taga-subaybay natin. Marami po sa mga kapatid natin na SCAN members, kaisa rin po ng pamamahala sa pamamahagi ng ating pananampalataya. At kayo po mismo, meron po na rescue din. Opo. No po, ngayon, kaanib na sa Iglesia ni Cristo at kabilang din SCAN. sa SCAN International. Baka pwedeng maibahagi nyo sa amin ng konti yung tungkol sa bagay na yun. Nung panahon po kasi na dineploy po kami ng Bagyong Karina, meron po kaming lugar na pinuntahan at para tumulong po kung sakaling may gustong lumikas. Doon ko po na encounter yung kaibigan ko po. Nagtatanong po siya, anong ginagawa po namin doon? Yun nga ba, nabanggit ko po noon na nagre-rescue po kami kung sakaling may gustong lumikas po doon sa lugar na yun. Tinanong niya po ako, paano ba maging SCAN? Ang banggit ko po sa kanya, dapat po kaanib sa Iglesia ni Cristo. After po ng ilang panahon, nagkita po kami. Isa na po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo at isa na rin po siyang SCAN Associate Member po. Hindi lang po yung mga nare-rescue na tutulungan ninyo, kundi marami po sa mga kababayan natin ang nangangailangan po ng pagtulong. Opo. Mula po sa ating Panginoong Diyos. At ang higit na dakilang maitutulong po natin sa kanila, yung maipakilala po natin sa kanila ang tunay na paglilingkod. Ang tunay na pagbabagong buhay. At yun nga po ay ang pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ano pong paanyaya ninyo sa ating mga kababayan, lalo na po sa inyong mga mahal sa buhay? Sa akin pong mga mahal sa buhay, at sa akin pong mga kaibigan, subukan nyo po na magsuri po sa Iglesia ni Cristo at dun po sa mga aral na pinanampalatayanan po namin sa loob ng Iglesia. Sana po, pag po meron kaming paanyaya sa inyo, pagbigyan nyo po kami at maisama po namin kayo sa mga dako po ng pagsusuri po. Maraming salamat po, kapatid na Milbert. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Milbert Dimilio mula po sa lokal ng Panginay, Distrito Eclesiastiko ng Bulacan South. Sana po ang istorya ng ating kapatid ay nakapagbigay ng panibagong inspirasyon at pag-asa sa bawat isa sa atin. At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay ay binabati at pinasasalamatan lang po natin ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito. Lalong-lalo na po sa INC Radio at sa INC TV. At binabati rin po natin ang SEBC President and CEO, ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami lagi na
dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po.